Ma, tulungan ko po kayo sa bukid. Sa isang tahimik na probinsya, doon lumaki si Miguel, anak ng magsasaka, masipag at may pangarap sa buhay. Pangarap niyang makaahon sa hirap at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Balang araw, magiging maayos din ang buhay natin. Araw-araw, kasama niya ang kanyang pamilya sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. At heto ang aking kwento. Samantala, sa magulong lungsod ng Maynila, ibang mundo ang kinagisnan ni Ana. Guys, tara na, late na tayo. Bilisan ninyo dahil marami pa tayong pupuntahan ngayong gabi. Uy, picture muna tayo. Smile! Atin na tong i-post sa social media mamaya para may remembrance tayong lahat sa bonding natin ngayon dahil napakasaya natin dito sa cafe. Sanay siya sa maginhawang buhay, malayo sa hirap na di pa niya nararanasan. Shopping ulit tayo bukas ha, siguradong mas marami pa tayong mabibili sa susunod nating pagpunta. Dalawang magkaibang mundo, isang tahimik, isang magulo na malapit ng magtagpo. Sa gitna ng pagkakaiba may isang ugnayan na lihim na naghihintay na mabuo. Ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang kanilang tadhana? Tadhana nga ba? Lumipas ang mga araw, lalong humirap ang buhay ni Miguel sa probinsya. Ang baba ng kita, paano na tayo nito? Paano na ang ating kinabukasan sa buhay na to? Dahil sa sitwasyon, napilitan si Miguel gumawa ng mabigat na desisyon. Kailangan kong pumunta ng Maynila para sa inyo, para sa ating magandang kinabukasan at maayos na buhay. Para sa pamilya, kayang tiisin ang hirap at gawin ang lahat kahit malayo sa sariling tahanan. Samantala sa Maynila, abala si Ana sa kanyang hilig, ang pagsasayaw. Wait lang guys, tapusin ko tong routine ko. Bukod sa sayaw, inaalagaan din niya ang kanyang sarili sa pag-eehersisyo. Push pa. Kayang to, hindi ako susuko. Pagkatapos, masaya siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan online. Grabe ka. Ang kulit mo talaga. Usasapan nila, syempre, shopping at mga bagong uso. Uy, sale sa mall bukas. Tara na ha. Game! Sama kami. Habang ang iba ay abala sa saya ng buhay, may mga pusong tahimik na lumalaban para sa pamilya. Sa gitna ng pagod at pag-asa, sumakay si Miguel sa masikip na bus ng Maynila. Kaya ako to, para kay nanay. Siksikan at magulo, hindi niya napansin ang panganib sa paligid. Usog pa. Wala nang space. Opo, pasensya na po. Sa isang iglap, may kamay na dahan-dahang kumuha ng kanyang wallet. Sandali lang to. Wala na! Wallet ko! Paano na si nanay? Kapag nawawala ang lahat, doon nasusubok ang tunay na lakas ng loob at pag-asa. Ang saya mag-shopping, ang dami kong nabili. Napadaan siya sa paboritong street food at hindi napigilang huminto. Kuya, fishball nga po. Madaming sauce ha? Sige miss, mainit-init pa. Sararap! Ito talaga ang best. Manong, isang sakay po. Sige miss, sakay na. Ang saya ng araw na to. Sa iisang lungsod, magkaiba ang kwento. May masaya, may lumalaban, at balang araw, magtatagpo ang kanilang landas. Grabe. Wala na akong pera. Pre, anong nangyari sa'yo? Nadukutan ako. Galing pa akong probinsya. Wala akong matutulugan. Tara, tutulungan kita. Di ka nag-iisa. Sa mundong magkaiba, ang malasakit ang tunay na yaman. Tumulong kung kaya. Sa wakas, nakauwi rin. Nakakapagod yung araw na to. Kailangan ko mag-refresh para ready ulit bukas. Guys, mag-a-apply ako sa call center bukas. Kaya mo yan, Ana. Hindi pare-pareho ang simula, pero ang sipag at diskarte ang magdadala sa ayos sa mas magandang bukas. Iniwan ko siya.
Tinulungan niya ako. Kailangan ko siyang hanapin. Kuya, may nakita po ba kayong lalaki dito kahapon? Kailangan ko lang siyang pasalamatan. Ikaw yung tumulong sa akin. Salamat. Ayos lang. Ang mahalaga, ligtas ka. A few moments later. Wala man akong maibigay noon, ngayon babawi ako. Salamat. Malaking bagay na to. Subukan mo rin mag-apply. Kaya ko kaya to? Kaya mo yan, maniwala ka. Salamat, Ana. Dahil sa'yo nagbago ang buhay ko. Hindi. Dahil sa tapang mo yan.